Good evening, good evening. Okay. Good evening, guys. Good evening. Good evening, good evening. So, live lang tayo ngayon, guys, ha. Wait lang. Share ko lang pala doon sa GC natin. Hello, guys. Good evening, good evening. Hello, hello. Ayan. So, magsasagot lang tayo ngayon, guys, ng mga, konting problems sa civil service exam. Good evening, good evening. Ayan, check lang natin, guys, kung madami pang nagre-review sa inyo. Kasi maraming na-postpone, di ba? Good evening po, Ma'am Miss Hina. Good evening po. Kumusta, guys? Sa mga nakapag-take na, kumusta naman ang experience? Mahirap ba, guys, yung exam natin? Good evening po, Ma'am Judith. Hello, Coach. Thank you so much sa'yo. I think papasa ako and mataas numerical ko. Ayun. Ang daming sa atin, guys. Magandang feedback na madali lang daw yung numerical sa kanila. Exam po saan, Coach? PMA po ba? Doon sa civil service exam, guys. Kumusta yung mga naging performance nyo doon? Ayan, doon kasi sa mga natin, reviewin natin na nag-enroll nung last. Maganda yung performance nila. Super hirap niya but you need to understand talaga. Ayun, thank you, Coach. Sana makapasa. Madami pa kasing guys na postponed. I think October na yung schedule na bago isasama na doon sa isasabay na doon sa Jensen sa Region 12 ata yun. Madali yung numerical, Coach, pero yung verbal, ayun, 3 questions daw kada isang page. Ayun, so medyo hindi natin napagandaan yun kung verbal. Thank you, Coach. Papasa talaga ako, I think, dahil sa numerical. Madami bang numerical doon, guys? Yun din yung ng mga enrollees natin eh. Ang dali-dali daw ng numerical. Dapat minsanan yung extension nila, Coach, di ba? Ayan. Kailan po yung Jensen? I think October 11 sila. Coach, next year ako naman mag-e-exam. Ayun, saktong-sakto. May program tayo. Ayan, pero magsagot tayo guys habang nagkakwentuhan. Ayan, madami daw lumabas na percentage eh. So, tignan natin guys. So, anong method natin dito? I think pinakamagandang gawin dito ay yung chop-chop method. Pero pwede rin namang 480 times 0.35. Pwede na din yan. Dahil sa'yo, Coach, nadalian po ako sa numerical. Salamat po. Siyempre guys, yun yung forte natin. Kailan po kaya resched nung mga na-postpone? Sa mga nababasa ko guys, may mga nagpo-post na October daw eh. Ayan, pero parang wala pa namang final na announcement. Yun kasi yung nakita nila doon sa ONSA ata yun. Ayan, so sige guys. Sa mga na-postpone dyan, pwede kayong mag-review muna, no? Para hindi kayo ma-stuck talaga. Ayan, pangit guys kapag nagpahinga kayo at tumagal na naman na wala kayong review. Yun, hindi na yun. Makakalimutan nyo na naman yung mga ni-review nyo. Ayan, so basic multiplication lang naman to guys. Huwag nyo munang papansinin yung decimal point kapag nagsusolve kayo nagmumultiply kayo ng may decimal point, di ba? Ayan, so 24 carry 2, 12, 14. And then add lang natin. Normal addition lang. And then sa dulo, saka mo lang
bilangin kung ilang decimal places, dalawa. So ibawi mo lang din dito sa sagot, dalawa. So sagot natin guys ay 168. What's up, Gingineer? Pa-shout out. Ayan. So si Sir ArxDev. Yan, solid din to guys si Sir ArxDev na na mag-discuss talaga. Ayan. Hello po. Manonood sa atin, no? Yan, kakatapos lang ata kanina ni ni Sir mag-discuss Pa-follow back. Sige po, usap tayo mamaya. Ayan. So, ano ba yung mga pwede pang solution dito guys na alam ninyo? Later ulit sir, 7 p.m. Ayan, 7 p.m. daw. Ako, masyado akong maaga ngayon Kasi usually 9 p.m. Ayan, pero magaling to sir si Sir ArxDev. Ayan, so pwede rin yung chop-chop method guys, yung 35%, pwedeng hati-hatiin yan. Tatlong 10%, tsaka isang 5%. Mga idol ko talaga kayong dalawa, Gingineer and Sir ArxDev. Ayan. So, yun. So, marami ring natutulungan talaga yung mga pagla-live namin dito, di ba? So, pwede natin tong hati-hatiin, tatlong 10% tapos isang 5, equal lang din naman siya sa 35%, di ba? So, kapag kumukuha ka ng 10% of any number naman, ililipat mo lang yung isang decimal place, di ba? Papuntang left. So, ang 10% ng 480, ito madali lang kunan kasi 0 yung dulo. So, 48. Siyempre, pare-pareho na yan. Pare-parehong 10 naman. Ayan. And 5% guys, siyempre kalahati ng 10%. So, ano bang kalahati ng 48? 24, di ba? Then, add mo na lang silang lahat. So, makukuha mo pa rin naman dyan 168. Sir, paturo ng measurements. Ano pong measurement? Conversion? Yung mga length, ganon, kilometers, meters. Buti na lang talaga, nabigyan ko ng pabaon tips yung mga reviewin natin. Ayan, medyo madami ring lumabas guys na na-review namin Ayan, baka familiar to sa inyo guys. Wala kasi akong alam guys sa mga lumabas. Actually, nakikita ko lang din sa sa mga post ng iba. Ayan din, kinukuha ko lang din. Pero hindi siya eksakto talaga. Lumabas yan coach. Ito lumabas talaga pero nung nung March to. Di ko nga alam kung sakto yung yung problem tsaka choices Ano pong measurement yan, ma'am or sir? Fries. Yung mga conversion ba? Madali lang naman kapag conversion. Ayan, saan tayo magsusulat? Anong measurement ba? So, madali lang guys. So, i-memorize nyo lang naman. Siyempre, yung base nyo dyan, 1 meter. Ayan. So, 1 meter, that is equivalent to 1,000 millimeter. Ayan. Kumbaga, nasa gitna kasi yung meter Yung millimeter kasi, mas maliit na siya. So, 1 times 10 raised to negative 3. Sige, yung mga lang guys, common na nakikita nyo na conversion. 1 km, that is equivalent to 1,000 meters, ganyan. And 1 meter equivalent to 100 centimeters. Lumabas din nung last March yung 1 hectare. Yan, equivalent naman siya sa 10,000 meter squared. Ano pa bang pwedeng conversion? ArxDev plus Gingineer collab. Ayun Grabing naman yan sir. Ano na yan? Superpower na. Nag-super science na yung mga mga mathematician. Ayan, actually bumubuo ako ng team ngayon Kaso yung mga nabubuo kong team puro mathematician din Ayan, pero good idea sir. Usap tayo later. Collab daw. Ayan, pwede tayong magpalakas palalo. Kaso puro math kasi tayo. Yung iba hinahanap yung verbal ganun Pero may mga kinuha akong coach na magaling din naman verbal. Actually, pakita ko nga pala guys yung mga bagong coaches natin. Ayan, baka malay nyo si Sir ArxDev, isa sa maging future coach natin. Ito guys sobrang solid din ng mga bagong coaches natin. Ayan, si Coach Claire guys Yan pa lang guys, highest honor ng senior high, solid na.
Yan, top 1 overall. Numerical ability rating niya 94.74. Syempre mas mataas tayo ng konti kasi 100% tayo. Ayan. Pero solid guys oh. Yung mga ano niya, credentials niya. Ayan. Bago nating coach guys. And syempre si coach engineer pa to, si engineer JR. Ayan. Solid din to guys. Experience na rin to. 4 years nang nagtuturo. Ayan. 4 years mathematics and engineering freelance tutor. And then, Dean's Lister pa ng engineering. Sobrang hirap mag-Dean's Lister sa engineering, guys. And syempre, katulad rin natin, national quizzer din. Ayan. Sobrang hirap niyan, guys. Lalo na sa engineering. Ayan. Sa mga gustong mag-enroll, guys, sa program natin, eto, sa mga na-postpone, tapos sa gustong mag-advance para sa March 2027. Kapag nag-enroll kasi kayo dito guys, free na rin yung final coaching nyo sa March. Ayan. So, October tapos March, free na rin yan. Ito guys, yung mga schedule natin, sobrang solid lang din. Mag-start tayo sa August 21 hanggang October 10. Marami na akong napasa guys ng mga enrollees natin. Kaka-start lang natin nung last. Ayan. And sobrang lupit guys ng mga feedback natin na nakuha from our enrollees talaga. As in, hindi sila nahirapan sa sa mathematics or numerical. Syempre yun yung foundation natin ng last eh. Lupit 100% numerical. Ayan. Ano lang naman yun guys. Madali lang yung mga tanungan. Eto, sige, magsagot tayo. Sabi nung retaker, mas mahirap daw ngayon coach. Totoo ba? Ayan, di ko lang alam kung sino nagsasabi ng totoo, no? Siguro yung mga hindi naka-review, syempre, sila yung nahirapan. Ayan, di ko kasi mapakita yung mga feedback dun sa GC namin, eh. Pang Napolcom, pwede rin po. Pwede. Halos pareho lang naman ng ng coverage yan, lalo na sa mathematics. Ayan, so kapag ganito guys, syempre, actually, isa to sa lumabas talaga nung March eh. Kaya hindi ko to makakalimutan. So, Sunny went to her friend Nene's house and found Nene and Vanji chatting. So, yung in guys, sabihin na lang natin yan yung loob ng bahay niya. Tapos yung out, syempre yung labas, di ba? Ayan. So, ilista lang natin guys yung mga pumasok tsaka yung lumabas ng bahay. So, Sunny went to her friend Nene's house. Syempre, pumasok si Sunny. And then, naabutan niya daw si Nene and Vanji. Nene tapos Vanji. Ibig sabihin guys, nasa loob sila ng bahay ah. Ayan. So, Sunny went out to buy pizza. Itong si Sunny guys, lumabas. Siyempre, nasa labas na. X na itong andito. Okay? When Riza came in, si Riza naman pumasok. Kaya na yung itsura niyan guys ha. Ayan. Nene went to fetch Weng. Si Nene daw lumabas. So, tanggalin ulit natin itong si Nene. Ilabas natin siya. And then later, Sunny came back to the house after buying pizza. Itong si Sunny guys na nasa labas, ipasok ulit natin siya. Ayan. So ito guys yung mga nasa loob ng bahay. Pero di ko alam kung accurate itong problem na to ha. Pero ganito talaga yung lumabas doon eh. Di ko lang maalala yung mga tao doon. Ayan. Pero yung tanong guys, who are currently in the house? Siyempre, si Riza, si Vanji, tapos si Sunny. Ayan. So, letter C, yung sagot natin. Ayan. Isa to guys sa analytical. Analytical problem. Okay. So, medyo konti na lang yung viewers natin ngayon. Unlike nung kasagsagan talaga ng review. Ayan. Ito guys, may nag-send. Di ko alam kung kung kailan lumabas. Pero mabilis lang din to guys ha. Unang tingin mo pa lang naman, nakita mo na kaagad yung pattern eh. Ayan, kapag mga ganito, coding, syempre hanapin mo yung pattern doon sa original word, doon sa code niya. So sa una kasi civil, di ba? So expect mo na kaagad, dalawang I to, syempre doon sa code niya, magkaparehong letter lang din. Na-code siya as Betek. Ayan. Ito guys, kahit hindi ko naman to i-code, bilangin ko lang yung letters ng officer.
ipantay ko sa choices, malalaman ko na yung sagot. Pero hindi accurate kasi itong mga choices pinaggagawa ko lang rin Ayan, anong sagot natin dito? So may separate pattern kasi yung mga consonant tsaka vowel natin dito, di ba? So, pero mapapansin nyo, magkasunod lang sila. Basically, umatras lang ng isang letter. Ayan, so yung C guys, umatras ng isa naging B. And then ito naman, yung pattern naman dito ay mga consonant lang din or mga vowels lang din. Alam naman natin yung mga vowels natin guys. A, E, I, O, U. Ayan, so before I guys, letter E muna. Yun yung before na vowel kay letter I. Okay? So alam nyo na yung naging pattern guys, umatras lang siya ng isa. So consonant tsaka vowel, separate na pattern. So kapag kinode natin tong officer, ayan, so paatrasin lang din natin ng isa. So vowel, ano ba yung letter before letter O na vowel? That is I. Ayan, then F guys, ano yung letter before F? That is D. So magkaparehong D. And then tong I guys, so pwede natin kopyahin na lang dito sa I sa umpisa. So that is letter E. Yung C, kopyahin na lang din natin sa umpisa. Yung code ng C ay letter B. Ayan. And then yung letter E naman, before letter E, ano yung vowel dyan? That is letter A. And then before letter R, that is letter Q. Ano? Ayan. So mas madali guys, bilangin na lang yung letter ng officer. Ayan, that is 7 letters. Ano? So saan ba dyan yung may mga 7 letters? Diba si choice number 2 lang naman? Ayan, 7 letters guys. Mas madali yung ganun guys kung wala namang ibang condition na nakalagay. Okay? Ayan. So basic geometry muna tayo guys. A rectangle has a length of 18 centimeters and a width of 7 centimeters. What is its area? Sa exam sir, puro 7 yung letters. Ayun lang. So kailangan mo talagang kunin yung pattern niya or isolve talaga ng mano-mano. May review po kayo para sa mga na-postpone? Yes po. Ayan, yung 2 months guys na pagre-review, sobrang tagal na nun. Ito guys, napaghandaan talaga na program ko to. Kasi nung last guys, 2 weeks lang yung review na program natin, di ba? And numerical at analytical lang. Ngayon guys, all subject na. Meron pang 2 bago na coaches natin. Ayan. So CSE special coaching guys para sa mga na-postpone at gustong mag-advance para sa CSE March. Ayan. So ito guys, 349 lang. Alam nyo ba kapag nag-enroll kayo ngayon, free na rin guys yung CSE final coaching nyo sa March 2027. Ayan, kung gusto nyo mag-take guys sa March 2027, pwede na kayo mag-enroll kaagad. Ayan. So, yan guys, no? Yung program natin, 350 plus na files upon enrollment and mga resources. Syempre, unlimited replay of past lectures, materials din guys, mga mock exams. Ayan, kompleto lahat yan guys. Tsaka with video explanation kasi yung mga dyan, yung mga mock exams tsaka assessments. Ayan. So 349 lang guys kung gusto niyo mag-enroll. PM nyo lang ako dito sa Blue App. Review with Gingineer. Ayan, pwede nyo check guys yung mga feedback ng mga natin. Reviewin natin. Ito guys, may bago tayong 2 coaches. Ayan, solid yung mga credentials ng mga yan. Ayan, so kung gusto nyo mag-enroll guys, para hindi kayo matambay, so mas maganda, di ba? Coach, ano sagot sa bandwagon? Ano pong bandwagon? Bandwagon? I think opera yung sagot doon Kasi 2 words siya pero compound. Nakita ko lang rin guys Walang geo mixture age problem. Talaga ba? Walang geometry? Parang may nakita ako Parang may nakita ako yung given yung perimeter tsaka area ata ng square yun. Ayan, pero sagot tayo guys A rectangle has length of 18 centimeters and a width of 7 centimeters. What is the area? Ayan, so area naman guys ng rectangle, alam nyo naman na siguro. Ayan.
So parang square siya, no? Pero let's say rectangle to, andito yung length, andito yung width. So i-multiply lang naman natin siya. Length times width. And given lang rin naman guys yung mga ano niya, sides niya, no? So 18 yung length niya and 7 yung width niya. Ayan. So 18 times 7 guys, anong sagot dito? Rectangle yun, kailan daw mapupuno ng tubig? Ayan. Syempre wala kasi ako guys, hindi ko alam yung mga lumabas. Ayan. Pero 126 daw. Centimeter squared. Okay, next. Mga basic algebra daw guys, lumabas din. May mga technique rin po ba for fast solving? Of course po. Halos puro shortcut tayo sa program natin eh. Sayang nga lang walang lumabas na mga work problem, arithmetic, yung mga ganun. Puro shortcut sana yung mga yun eh. Hindi ko po alam yung 6 slices eh. Naririnig ko, nababasa ko, pero hindi ko naman nakita yung kompletong problem. Ayan, so basic algebra guys, sana hindi na kayo nahirapan sa mga ganito. Ayan, so kailangan mo lang namang i-separate yung mga may variables tsaka yung mga walang variables, di ba? So isolate natin yung may variable x, iwan na lang natin siya sa left side. So itong naiwan dito na 7, syempre ilipat natin sa kabila. Coach, wala din subject-verb agreement. Talaga, sobrang hirap din ng verbal ngayon. Ayan, so ilipat natin guys, syempre mag-iiba na yung sign niya. Magiging minus na siya. Okay? Ilan percentage nyo sa analytical, sir? Analytical, mababa lang ako. 91.60 lang ata yun. Ayan, so sige guys. Ayan, mag-solve tayo guys habang nagkikwentuhan ha. So anong sagot natin dito? Ayan, syempre kapag buo na kayo ng ganyan guys, kailangan nyo i-isolate yung variable x. Kasi yun lang naman yung hinahanapan nyo ng value, di ba? So, divide nyo both sides ng 3 para makancel si 3x na lang yung matitira. So, 24 divided by 3 guys, that is 8. Ayan, so letter C. 1 hour na lang, nasa 70 plus pa sasagutin. Dapat guys, meron rin kayong technique sa pagsagot. Kung alam nyong medyo handa kayo noon sa numerical, dapat inunan nyo na muna yung numerical. Kasi sabi nila madami daw yung numerical doon eh. Tapos pati gen info madami rin daw. 36 items din daw. Need ba talaga ilipat, coach? Yes po, kasi ang hinahanapan mo ng value, yung value ni variable x, di ba? So syempre kailangan mong mag-isolate. 121 to 170 daw. Ayan. So medyo marami rin yung natin ngayon, numerical natin. Pati gen info dumami. Syllogism, naku, gustong gusto ng mga enrollees ko yan. Tinuturo ko kasi yung Venn diagram eh. Yes guys, may mga technique sa syllogism. Dalawang technique yan, Venn diagram tsaka arrow diagram. Assumption and conclusion, coach, dami rin. Ayan, so marami rin pala. Ha? Ba't sabi nung isa, syllogism, coach, wala din? Tapos nung kabila meron. May mga set din kasi yan guys, no? Ito lumabas ba to? Wholesale price is 720, then sell at 40% markup price. What is the final selling price? Skip mo na sa assumption at conclusion, mababasahin kapag numerical inuna last minute yung English. Ayan, so alam nyo ba guys yung pinagkaiba ng markup tsaka markdown? Buti na lang talaga na-discuss ko to sa mga natin eh. Enrollees natin. So kapag markup guys, syempre increase mo yan. Markup nga eh. So aangat yan. Ayan, yung original price mo syempre aangat siya. And then yung markdown naman, decrease naman to. Or same lang siya guys sa discount. Ayan, so markdown or discount, yan yung ibang tawag sa kanya. Discount. Ayan. So madaming paraan guys para ma-solve to. Pwede mong kunin muna yung 40% ng 720, then add mo sa 720. Or pwede rin naman para rekta ka na kagad. Di ba meron tayong original price na 100%? I-add mo na lang kagad yung 40% dyan.
Ayan, so magiging 140%, di ba? So yung 720, i-multiply mo ngayon yan sa 140% or kapag ginawa mo yung decimal, that is 1.4. Ayan, 1.4 yan guys ha. Ilipat mo lang naman yan ng 2 beses. Ayan, so anong sagot natin dyan? 1008 ba? Kailan po pwede mag-exam? Sa CSE po, pwede po kayong mag-exam sa March. Ayan, pero wala pang update guys doon sa mga na-postpone ha. Pero may mga sabi-sabi na October talaga. Sasabay ko doon sa sa Region 12 ata yun. Ayan, so letter A tayo guys. Okay, so next tayo. A shirt originally cost 800 pesos. If it is discounted by 15%, what is the sale price? Ito guys, anong pinagkaiba ng discount doon sa markdown? Pareho lang naman, di ba? Sa kabilang problem kasi kanina markup. So magi-increase siya. So kapag discount naman, ibig sabihin markdown naman. Okay? So magdi-decrease ka naman. October 11 dito sa Region 12 po. Ayan. So kapag magdi-decrease ka, magma-minus ka sa original na cost mo, di ba? So di ba always naman 100% yung original cost natin, i-minus mo yung discount na 15%. So ilan na lang yung natira guys? 85% na lang yung babayaran mo. Kasi discounted ka na ng 15%. Okay? Yun yung pinagkaiba guys ha. Discounted or na markdown. And then i-multiply mo na lang yung original cost mo ng 85% or kapag ginawa mo siyang decimal, 0.85 na lang. Ayan, anong sagot dito guys? 680. Okay, so letter B nga. Diba? Madali lang guys kung lumabas tong mga to. Basic nyo na lang to. Okay, so next tayo. Marami bang lumabas na ratio guys? Gaano po kaya katagal ang waiting para sa rescheduling? Di ko lang po alam kasi wala pa pong announcement. Pero based sa iba guys, nung tinignan nila yung... May tinignan sila. Di ko lang alam kung anong site yon. October naman daw yung nakalagay. Baka possible na isabay doon sa Region 12. Kasi October na sa Region 12 guys. Guys, sa mga gustong humabol, meron tayong... Ayan. CSE Special Coaching guys for October. Pero hindi lang to for October ha. Kung gusto nyo mag-exam sa March, pwede rin to kasi free March final coaching na rin. Ayan, di ba? Sobrang solid ng program natin guys. Para hindi kayo matambay, may standby. So, pwede kayong sumali sa program natin. Meron ka na kaagad 350 plus na files, unlimited replay, materials from past lectures. Andito guys, oh. Ayan, 15 plus na sessions, 15 na assessments. Ayan, 10 plus na mock exams. Syempre guys, lahat ng assessments tsaka mock exams natin with video explanation yan. Starting August 21 to October 10. Andito guys yung price natin. Limited lang to guys ha. Yan, sabi ko nga sa inyo ang maganda dito, may mga bagong coaches. Madidiscuss lahat ng subject. And also, ang maganda dito talaga ito, yung free CSE March final coaching. Ayan. Mag-review na kayo ngayon guys. Pwede kayo mag-enroll ngayon. Sa mga na-postpone at gustong mag-take sa March. Ayan. So sa iba guys, October na yung schedule nila. Solid to guys. Kompleto lahat to. Kung gusto nyo mag-enroll guys, PM lang kayo dito sa Blue App ko. Review with Gingineer. Reading comprehension sana. Ayun guys, ito kompleto to. Kompleto pati verbal, meron na. Kailan po malalaman yung result ng CSE kung nag-take nung August 9? I think August 12 na po. Or October 12, sorry. Ayan, puro shortcut tayo guys, diba? Ito guys, may shortcut dito. Alam nyo ba yung shortcut? Sayang talaga guys, konti lang yung mga lumabas ng mga shortcuts. Pero sobrang dami nating tinuro na shortcuts sa mga enrollees natin, Ito, 3:5 yung ratio niya. And given yung total. Ang tawag sa ratio na to guys, or proportion, ay partitive
or partition proportion. Ayan. Partition proportion. So, ang technique dito, shortcut na kagad, i-divide mo na kagad yan ng 8. Saan nakuha yung 8? Heto, i-add mo lang yung ratio nila, 3 plus 5. Ayan, and makuha na natin yung multiplier niyan, which is 5. 40 divided by 8, guys, ay 5, di ba? Itong 5 dyan, guys, yan yung multiplier natin. Multiplier. Ayan, kahit saan pa dyan, guys, yung hinahanap, either yung boys or yung girls, dito mo siya i-multiply sa 5. Ang hinahanap, how many are boys? Saan ba yung ratio ni boys dyan, guys? Ayan, since boys to girls, ibig sabihin, nauna yung ratio ni boys. So, 3 guys yung ratio ni boys. Ito yung ratio niya, yung 3. Tapos yung 5 naman, yan naman yung ratio ng girls. Ayan, so i-multiply mo lang guys, yung ratio ng boys na 3, i-multiply mo dito sa multiplier natin na 5. That is 15 boys. Ganun lang kadali guys sa letter B. Kung gusto mo naman kunin yung girls, i-multiply mo lang naman tong 5 na ratio ng girls doon sa 5, which is 25. Mabilis nyo lang po ba sinagutan yung exam nung nag-take kayo? Yes po, mabilis lang naman. Ayan. So kung mahirapan ka talaga, syempre, kung mahirapan ka, hindi mo kagad masasagutan, di ba? Pero ako kasi hindi naman ako nahirapan. Lalo na sa numerical at analytical, guys. Ayan. Kaya nakakuha tayo ng 100% rating doon. Pabalik po. Sige po. Screenshot lang. Sige po. Pa-screenshot na po. CSE po ito. Pero sa program natin, guys, pwede yung mga taga-Napolcom. Halos pareho lang ng coverage yan. Ano po kaya technique nyo para gumaling sa vocabulary? Siyempre po magbasa-basa. Okay, so what is the next number in the sequence? 8, 18, 32, 50, and then blank. May lumabas ba na ganito, guys? Enroll na kayo, legit po, dami shortcut at technique. Ayun, so review po siguro natin to si Miss Hina. Data interpretation, actually wala ako na-prepare eh. Kakaano ko lang kasi, kakagawa ko lang ng ano natin, ng PPT natin. Ayan. Actually guys, refresher natin to. Pang ilang refresher na to? Pang 35 na to guys. Dati na tayong nagpapa-free lecture. Ayan. Free refresher for all guys. Lagi na tayong nagpapa-lecture ngayon. O ito guys, anong technique dito? Good evening po Sir Yuns. Saan po kaya pwede mag-avail? Ito guys, avail nyo na to. Special coaching ko for October and for March. Kapag nag-enroll kayo ngayon, free na kayo guys sa March final coaching. Ayan, just in case guys, mabitin yung mga scores nyo ngayon. Pero wag naman sana, di ba? Okay, kung gusto nyo mag-enroll guys, PM lang kayo dito sa blue app natin. Review with Gingineer. Magre-reply po ako mamaya. Yan, ito po, 349 na lang po ito. Ang kagandahan po, kung makapag-enroll kayo ngayon, libre na kayo doon sa final coaching sa susunod na CSE. And syempre guys, napakaraming laman yan. Hindi tulad nung dati. Nung dati kasi konti lang, ngayon sobrang dami na. And syempre, magkakaiba ng coaches na ngayon. All subjects na. Tignan nyo guys itong mga bagong coach natin, no? Yung mga credentials nila. With highest honor, top 1 overall, Dean's Lister, valedictorian. Ayan, itong isa naman, ganun din, 4 years experience, nagtuturo ng UPCAT, sa engineering, ng mathematics. Ayan, national quizzer pa. Ayan, parang tayo lang, sobrang hirap pa naman makapasok dyan sa nationals. Ayan, PM kayo dito guys kung gusto nyo mag-enroll. Limited lang to guys ha. Hanggang October, hanggang August 21 lang. Ayan, so yun lang guys, tuloy tayo magsagot. Marami tayong shortcut eh. Sayang lang, walang lumabas na mga age problem, work problem. Ready pa naman yung mga natin, enrollees natin sana dun. Puro shortcut ba naman eh. What is the next number in the sequence? Ano mapapansin nyo guys sa sequence natin? Yung 8 guys, saan galing yan? Ayan, dapat guys, memorize nyo rin yung mga perfect square numbers natin ha. Plus 4 start sa 10. Ha? Plus 4 start sa 10. Paano po yun? Plus 4 start sa 10. Ayan.
So guys, kung familiar kayo sa mga numbers, ito, by inspection lang, unang tingin lang, alam mo na kagad yung susunod dito. Kapag familiar ka sa mga numbers. Pero kung hindi ka familiar, may hirapan ka talaga. Ayan. So galing to guys sa mga perfect square numbers natin. Square numbers. Di ba coach, hindi naman perfect square numbers ang 8? Yes, hindi, di ba? Pero ang mga perfect square numbers natin, that is yung mga 1, 4, 9, ano pa ba? 16, 25, 36. Ano mapapansin nyo? May connection ba itong mga perfect square numbers natin dito sa unang series natin, which is 8? Yan, meron, di ba? Ayan, so isulat lang ulit natin to. Ayan. So ang 1 guys, that is 1 squared, equivalent lang sila. Ang 4, that is 2 square. 3 ay 3 square, or 9 ay 3 square. Ang 16 guys, 4 square. So, bakit ko tinuturo to? So, kailangan nyong malaman to guys para masolve nyo yung pattern ng series natin. Okay? Kasi itong 8 guys, galing lang din dito, na times 2 lang. Ayan. So, sa una guys, ang pattern natin dyan ay yung perfect square na 4, which is 2 squared, nag-plus, nag-times 2 lang. Ayan. Kaya naging 8. Ayan. Then yung 18 naman guys, ganun lang din. Dito lang din siya galing sa 3 squared. Na times 2 lang, kaya naging 18. And syempre, 4 squared times 2, magiging 32. 5 squared times 2. So, 25 times 2, that is 50. So, yung next na, dapat guys, na pattern natin ay 6 squared times 2. Ayan. So, 36 times 2 guys, that is 72, or letter A yung sagot natin. Plus 10 plus 14 plus 18 plus 22, same naman ng sagot. Ayun. So, kung may iba kayong pattern, edi goods lang yun. Wala namang magiging problema. Okay, so next tayo guys. Ito, basic algebra. A worker earns 650 pesos per day. How much will he earn in 18 days? Good PM din po, Ma'am Crystal. Ayan, ito yung isa kong sa tinuro sa sa final tips ko sa mga enrollees natin. Kapag given ay dalawang value lang, tulad niyan, dalawa lang, gamitin mo na lahat ng pwedeng operation kung hindi mo alam yung operation na gagawin mo. May idea po ba kayo kung kailan yung mga na-postpone? Ang idea ko po dyan, mama, pero hindi to hindi 100% Pero sa tingin ko isasabay kayo dun sa taga Region 12. Ayan, kasi October 11 na sila eh. Kaya nga tayo gumawa ng program. So guys, kung hindi nyo alam guys, yung pattern or yung operation na gagamitin nyo, gamitin nyo na lang yung 4 na operation. 4 lang naman, hindi trial and error ka na kung sakali. Plus, minus, multiply, tsaka divide. Ayan. Pero magandang technique din dyan guys ay tingin kayo sa choices. Kapag masyadong malaki, obviously, minultiply siya. Diba? Kapag masyadong maliit, mas maliit na sa mga given, obviously, dinivide naman siya. Pero dito guys, yung mga choices makikita nyo, sobrang tataas ng mga value. So, from 650 tsaka 18, sobrang tataas na. So, anong ginamit na operation? Sa reviewer po ba may lessons everyday online? Actually, salitan po yun. Ito po yung schedule natin. After magklase, meron assessment kinabukasan. 2 hours po yan ha. And then syempre, marami rin tayong mock test dyan. Pag enroll nyo guys, ma-unlock nyo na kagad yung mga files. 350 plus na files and resources. Tapos yung mga mock exams guys, andun na rin. Syempre guys, yung mga mock exams with video explanation yan. Ayan guys yung mga schedule kung interesado kayo dito. 349 na lang guys, and ang napakagandang dito kasama, ito, free CSE March final coaching. Libre na guys yung final coaching nyo sa March kapag nag-enroll kayo ngayon. Limited lang to ngayon guys ha. Ayan, sobrang daming laman yan guys. Bagong program natin, ini-improve kasi natin yung program natin. Kung gusto nyo mag-enroll guys, PM nyo lang ako dito sa blue app ko. Review with Gingineer. Yes, mababago talaga yan guys. Hindi pwedeng mag-recycle.
Unfair sa inyo yun, yung mga unfair sa mga nauna kung ire-recycle lang. Ayan. So, ibig sabihin guys, multiply na to, Ayan. So, 650 times 18. So, 0, 8 times 540, carry 4, 48 plus 4, 52, and then 650. Ayan. So, 0, 0, 7, 11. 11, 7 guys, that is letter C. Possible po kaya mabago program nyo sa review if ever maglabas ng bagong schedule si CSE? Paano pong bagong schedule? Ito guys, let's say hindi matuloy yung October at konti lang yung nag-enroll. Kung konti lang yung mag-enroll guys, syempre i-adjust natin yan. Pero yung March guys, na program natin, hindi na yun matatanggal. Ayan. Kasi syempre, tuloy naman na yung March, di ba? May shortcut po ba dyan? Yun na po, minultiply mo lang. Halimbawa, hindi mo naintindihan yung tanong, itry mo na lang lahat ng operation. Mag-plus ka, mag-minus ka, mag-multiply ka, mag-divide ka. Ayan. Pero since malalaki yung mga choices, multiply yung ginamit natin. Ayan. Kung masyado kasing maaga yung yung schedule, parang pangit rin kasi yun guys kasi yung sa Region 12, October 12, tapos bigla sa inyo mapapaaga. Gagawa na naman sila ng bago kung ganun. Ayan, magpiprint na naman sila ng bago. So, kapag ganun guys, ang naisip ko dyan, mapapagastos talaga sila. Kaya feel ko talaga isasabay yan. Okay, so may nag-send rin sa atin ng ganito nung kahapon ata. What is A of I square if P is equal to 40? Yung A guys, area yan And yung P syempre perimeter. Ayan. Ito guys, yung square natin, 4 equal sides yan. Ang perimeter, yung length ng palibot niya. Yung area, yung loob niya. Yun yung pinagkaiba. So kung given guys, yung perimeter niya, alam naman natin yung square, 4 na sides yan na pare-pareho. So ang formula for perimeter ng square, that is 4 times S or 4 times sides. Kung given na yung perimeter na 40, kailangan mo munang kunin yung sides niya. So, i-divide mo muna both side ng 4 para side muna yung maiwan. 40 divided by 4 guys, that is 10. Ibig sabihin kapag nire-write mo yan, ganito na yung square mo. 10 na yung mga sides niya. Alam naman natin guys, ang formula ng area for square, that is side times side or side squared. So, 10 squared na yan. Ang 10 squared, pareho lang naman sa 10 times 10. So, 10 times 10 guys, 100 unit squared. So, letter A yung sagot natin dito. Okay, mabilis lang, di ba? Basic lang, basic. Ayan, may nakita rin akong post tungkol dito. The price of electricity increased from 24 pesos per kilowatt hour to 27 pesos per kilowatt hour. What is the percentage markup? Complete topic na po yung 349 with live session po. So yes po, kompleto na po yun. With live session na rin guys. Sulit na to guys. Sulit to guys. Ayan. Kasi just in case sa mga na-postpone na October, just in case hindi kayo makalusot doon, kulangin yung mga scores nyo, may final coaching pa kayo na free sa March. Diba? Ayan. So parang dalawang program na yung in-avail nyo kapag nag-avail kayo dito sa 349 natin. Ayan. And sobrang daming mock exams, assessments, ayan, unlimited replay. Schedule natin guys, mag-start na tayo sa August 21 hanggang October 10. Ito guys, yung page ko. PM nyo lang ako dito kung gusto nyo mag-enroll. Review with Gingineer. Magre-reply ako mamaya. Marami kayong matututunan ng mga techniques dyan. Mga shortcuts. O, anong shortcut natin dito? Pagyaman unay sir sa mga technique na gamit ko rin kahapon. Ayun, so tignan nyo guys. So, isang enrollee natin. Gamit na gamit yung mga technique. O, ito guys, anong formula natin? Pag percentage markup or percent increase, may formula tayo dyan. That is difference
Ang difference guys, sagot yan kapag nag-minus ka ng dalawang number, di ba? Ayan, over old value. Alam naman natin yung old value, yan yung original value. So ito guys, yung old value natin, yung unang value. Then syempre yung 27, yan na yung new value natin. Okay? So difference, i-minus lang natin yung dalawang number. 27 minus 24. Over yung old value guys, di ba siya si 24? So 24 na yung denominator natin. Ayan, yung kay ma'am over cur, new minus old over old. Pwede rin naman yan. Pero mas magandang intindihin yung difference over old. Alam mo po ba kung bakit? Kasi kapag percent decrease na yung hinahanap, hindi ka na malilito kung ano yung gagamitin mo. Kung new or old ba or old minus new. So pareho lang kasi guys kapag ganito yung pagkasulat nyo ng problem, pareho lang ang percent increase tsaka percent decrease. Ayan, difference over old. So that is 3 over 24, di ba? And then pwede mo pang i-simplify yan. Divide mo pareho ng 3. Ayan, para ma-reduce sa lowest term. So sagot natin 1 over 8. Dapat memorize nyo na rin tong 1 over 8 guys. Ayan, ano ba yung kalahati ng 1/4? Di ba 1/8? Ayan. So, alam natin guys yung 1/4. Let's say hindi kayo marunong mag-divide. Pero di-divide yan guys ha, 1 divided by 8 lang yan. Let's say hindi kayo marunong pero alam niyo yung value ni 1/4. Ang 1/4 guys, alam natin that is 25%. Eh di ba kalahati ng 1/4 si 1/8? O di divide mo lang ulit to ng 2. 25 divided by 2. Kaya sagot natin dito ay 12.5%. Okay? Ayan. So yan yung sagot natin. So letter A tayo. Numerical lang po ba topic sir o kasama na po verbal, analytical, and gen info? Kasama na po lahat, pati po clerical meron na din. Kasi may mga bago tayong coaches guys, syempre. Ayan. So ano ba yung solution dito guys kung sakaling yung tamang way talaga ng pag-solve ng 1 over 8 kung paano i-convert sa percentage? Ilang slides? 35 po. Pero di ko lang alam kung matapos ko to lahat. Ayan. So, i-divide mo lang naman guys kung sakali. 1 divided by 8 yan. So, makukuha mo pa rin dyan guys ay 12.5%. Okay? Tandaan nyo guys, kapag fraction, always yan i-divide Yes po, same lang kapag decrease. Ma'am over cur. Ayan. Same lang ang decrease tsaka increase. Kung difference over old. Sino kumain ng natirang slice na cake, sir? Hindi ko po alam yung problem na yan, no? Kung makita ko lang siguro or mabasa ko sa kung saan, maganda. Kaso hindi ko kasi alam eh. Ito guys, may lumabas ba na ganito? Tanong lang kasi parang may nakita akong nag-post eh. Kaya kinopya ko lang din. Ayan, kapag GCF guys, greatest common factor. So pag lumabas guys, or kapag nabasa nyo na kagad yung F dyan, factor, ibig sabihin magpa-factor talaga kayo dyan. Okay? So 48 tsaka 72, i-factor natin sila. Ano bang factor guys ng 48 tsaka 72? Ayan, pwede si 48 guys, 24 times 2, di ba? And si 72, pwede ring 24 times 3. Ano ba yung C guys sa GCF? Common. And ang G dyan, greatest common factor. So ito guys, hanapin mo lang kung saan sila nagkapareho. So 24. So letter C na yung sagot natin. Okay? Ayan. So syllogism, sa mga may nagtatanong kanina ng technique sa syllogism. Madali lang siya basta marunong ka ng Venn diagram. Letter B. Lumabas daw. Pabalik daw. Sige. Balik ko po. Pwede nyong screenshot. Coach, ang hirap nung CSE. 157 to 170 bilang answer ko. You think papasa yun? 157 to 170. Ilan lang po yun? 13 items. Possible ka pa rin pumasa dyan, ma'am. Basta maganda yung mga performance mo sa sa mga naunang tanungan. Okay, so syllogism guys.
Ayan. So, gamitin natin guys yung paggawa ng Venn diagram. Ito tinuturo ko guys sa mga enrollees natin. No birds are mammals. Alam natin guys yung Venn diagram ng no, dapat magkahiwalay yung bilog. And kapag all naman yung keyword, ito kanina no, di ba? Kapag all naman yung keyword, dapat napapalibutan ng isang bilog yung isang bilog. Ayan. So, ganyan yung mga Venn diagram nila. Convert natin guys, mag-drawing tayo ha. Lumabas to pero about bees. Ayan. So, tignan natin to. No birds are mammals. Kung andito si bird, no yung keyword, ihiwalay lang natin si mammals. Ayan. Pero lakihan natin guys ha. Okay na yan? Nakikita nyo ba? Kung nakikita nyo, maganda. Pero mas maganda yung lakihan natin. Para kitang-kita talaga. Ayan. So, andito si bird. Bakit ko nilakihan? Kasi sa second statement, all eagles are birds. Lahat daw ng eagles. So, andito sa loob si eagle. Are birds. Ayan. So, ganito guys yung Venn diagram ng dalawang statement natin. So, anong sagot natin dito? Ano yung mga possible na nasa choices na pasok dito sa Venn diagram na ginawa natin? Isa-isahin natin ha. Choice A. Some mammals are eagles. Kung andito si mammals, andito si eagle. Some ba yan guys? Hindi naman some yan, di ba? So mali na yan. Kasi ang Venn diagram ng some, dapat magkadikit sila or may mag-overlap na part. Ganyan dapat kapag some. Pero kung mapapansin nyo naman, kapag nire-write mo itong si mammals tsaka si eagles, magkalayo sila. Ayan. So ibig sabihin guys, no yung keyword na hahanapin natin. Which is na kay choice B. Walang eagle ang mammals. O yan na guys, walang mammals na eagle. Kapag no ang keyword, it can be reverse. Ito guys, tatandaan nyo It can be reverse. Ayan, pwede nyong baliktarin yan. No eagles are mammals, pwede nyong sabihin no mammals are eagles. Pwede lang yan. Pero ang hindi nyo pwedeng baliktarin yung keyword na all. Okay? Gets ba guys? Okay, so next tayo. Madali ba? Wala na nakapag-exam na ako. Ayan, pero sa mga hindi pa nakapag-exam guys, pwede kayo mag-enroll sa special coaching natin. Ayan. For October to, pero sa mga na-postpone guys pwede sa October, pwede rin po sa March. Kasi guys, kapag nag-enroll kayo ngayon, free na yung final coaching nyo sa March. Andito guys yung mga schedule natin, sobrang dami. Ayan, yun yung schedule natin. Mag-start tayo sa August 21 hanggang October 10. Ito guys yung mga makukuha nyo upon enrollment. 15 plus sessions. Live yan guys. 15 assessments. 10 plus mock exams. Unlimited replay. Syempre guys, 350 na files and marami pa yan. Ayan, so ano to? And then, may mga bagong coaches tayo and mga solid yung credentials ng mga to. Ayan. All subjects na to guys madi-discuss lahat. Kung gusto nyo mag-enroll guys, PM lang kayo dito sa Blue Up. Review with Gingineer. Okay, so sige. Kilala nyo daw si Sir Arx? Yes po, nagko-comment nga siya kanina dito Hindi nyo ba nakita si Sir Arx kanina dito? Okay, so a car travels 240 kilometers in 4 hours. What is its average speed? Ayan, so 'di ba meron tayong formula? May triangle tayo 'di ba para madali niyo siyang ma-memorize. Speed, distance, tsaka time. So kung ano yung hinahanap mo, yun yung tatakpan mo. Speed yung hinahanap natin, tatakpan natin si speed. Ano yung natira? D over T, 'di ba? So S is equal to D over T. And then plug in na lang natin. Ang D natin guys, 240 kilometers. Ang time natin, syempre obvious naman, which is 4. 240 divided by 4 guys, that is 60 kilometers per hour. Ayan, so letter C guys. Ang bilis lang, di ba? So may tinuro pa ako ditong mnemonics. Yung dalawang sandok ng tilapia. Okay, so next tayo guys. Ayan. So parang familiar din to, Paano pag naka-avail na po tapos Sunday na po pala ang reschedule? I think hindi yan, guys,
Maniwala kayo sa akin. Pero hindi ko kasi sure eh. Pero kung Sunday, isipin nyo to kung Sunday na yung exam ninyo, ibig sabihin, hindi na sila nagbago ng sagot or nagbago ng questionnaires. Kasi magpiprint sila ng bago guys eh. And kung Sunday sila magpapa-exam and bago yung print nila, dagdag gastos yon kasi bago rin yung ipiprint doon sa Region 12. Kasi sa Region 12 guys, October 11 sila. Ayan, so doble-doble gastos kapag ganun. Pero guys, hindi naman masasayang yung ninyo, yung in-enroll ninyo kung sakali. Kasi free rin naman yung March na final exam nyo. Yan, tama na daw sabi ni Sir JP. So anong pattern natin dito guys? Nabaliktad lang yung color ng di ba? Yung color ng rainbow which is Roy G. Biv. Roy G. Biv. Ayan. So unang tingin talaga, hindi mo malalaman na kulay ng rainbow yung nakalagay dyan. Ayan. So ano nakita nyo? So red to guys, di ba? So red, nabaliktad lang kaya naging DER. Pero red yan kapag binaliktad mo. Ito orange or orange. Ayan. So ito guys yung first 3 letters niya. So nabaliktad lang rin. And then yellow, green, blue, indigo. Ano tong susunod sa indigo? Pero blue lang naman yung andito. Bakit ganto? Hanggang ano lang. Hindi ko lang siguro nasulat to. Pero may indigo pa to dapat eh. Ayan. Meron pa ditong DNI. Para masabi mo na yung sagot ay yung OIV or violet. So letter E yung sagot natin. Ayan. So next tayo guys. May lumabas ba na na ganito? Average. The average of 5 numbers is 24 if 4 of the numbers are 18, 22, 27, and 31. What is the 5th number? Meron? May lumabas na ganito? Ayun. Kung nag-enroll kayo sa akin noon guys, may shortcut na naman dito. Meron daw. O ganito guys. Table method. So kunin mo muna yung average. Nakalagay naman 24 daw. And then given yung iba. Yung 4, 18, 22, 27, tsaka 31. What is the 5th number? May lumabas na ganito. Ayan. So ipunta mo lang naman guys itong mga 4 na to. Ipunta mo lang sa 24. Ayan. So ilan ba yung kulang ng 18 para maging 24? Plus 6 siya, di ba? 18 plus 6 magiging 24. Kay 22 naman plus 2 para maging 24. Si 27 minus 3 siya kasi mas malaki na siya kay 24. Si 31 naman para maging 24 mag-minus tayo ng 7. Ayan. Then add mo na lang lahat ng andito sa baba. Okay? So 6 plus 2 that is 8 minus 3 that is 5 minus 7 that is negative 2. Ayan. So negative 2 guys. So negative 2 yung naiwan dyan. So, 22 minus 2, 24 minus 2, that is 22. So, letter B. Gets ba guys? Ayan. Napaka-useful to guys para hindi nyo nakunin yung sum. Sir, paano po mag-enroll? Ayan po, kung gusto nyo po mag-enroll, PM nyo lang po ako dito sa Blue App. Saan galing yung 24? Given na po yun. Given po yung 24. Andito po. Given yung 22, paano 22 ang sagot? Hindi naman po necessary na kapag given, hindi na po yun yung magiging sagot. Kasi average po yung 24 and ang kinukuha natin yung isang number. Ayan. Bale guys, itong 4 na nandito sa upper left natin, yan yung given. 18, 22, 27, tsaka 31. And yung average natin nakaseparate, andito siya sa upper right. So, ang ginawa lang natin guys, kailangan lahat ng number natin dito, kapag in-add mo, magiging 24. So, tulad dito, 18, mag-plus 6 ka para maging 24. Si 22, mag-plus 2 ka para maging 24. Si 27, mag-minus 3 ka para maging 24.
Si 31 mag-minus 7 ka para maging 24. Ngayon guys, i-add mo lahat ng nasa baba. Kapag in-add mo yan guys, ang may iwan na lang negative 2. So i-minus 2 mo na lang. 24 minus 2 kaya magiging 22. Okay po. Guys, sa mga gustong mag-enroll, ito po, 349 pesos po. Kompleto na po yan. All topics guys. Maraming sessions. May mga bagong coaches kayong makikilala. And syempre guys, 350 plus na files yung makukuha nyo upon enrollment. And then, ito guys yung napaka solid dyan. Meron na kayong free March final coaching guys. Kapag nag-enroll kayo ngayon. Ito guys yung magiging schedule natin. Kompleto yan guys. May mga free mock test na kayo kaagad. Ayan yung mga mock test natin guys. Tsaka assessments. Lahat yan guys. Merong video explanation. Okay? Ito guys. Kung gusto nyo mag-enroll, PM lang kayo dito sa blue app ko. Review with Gingineer guys. Pwede nyo ring tignan guys yung mga feedback ng mga last enrollees natin. Pwede rin po sa Napolcom ito. Pero CSC po itong nilalive natin. Pero pwede rin naman. Ayan. Ilan yung mga enrollees natin nung last August guys? 1,000 plus. Ayan. Kung hindi ko nagkakamali, kulang-kulang 1,500 yung nag-enroll sa atin. Ayan. And karamihan naman sa mga feedback nila magaganda naman. Madali lang daw yung numerical. Kasi syempre yun yung ano natin eh. Yun yung tinutukan natin. Paano nakuha yung 2? Inad lang po natin ito. 6 plus 2 minus 3 minus 7. Kaya minus 2 yung sagot. Okay po. So next na tayo guys. So analogy naman tayo ngayon. Ayan. Ito guys. Profession. Tapos kung kanino sila nagpro-provide ng service nila. Paano pag plus sign? E di add mo lang po. Ayan. So ano ba yung saan siya nagpo-provide ng service yung lawyer? Siyempre sa kliyente niya, di ba? So client guys. Ayan, so letter C naman. Okay. Ayan, so hindi ata natin matatapos itong ano natin, itong na-prepare ko na 35 slides. Bandwagon tsaka soap. I think po opera po yung sagot diyan. Soap opera kasi. Ayan, naging compound siya. Tulad lang din doon sa bandwagon. Yan, two different words pero kapag pinag-combine mo, may iba pang meaning. Ayan guys, so ratio and proportion ito. Paano natin gagawin ito? Direct proportion ito, di ba? Ayan, so direct proportion ang tawag dito. Kasi habang dumadami yung notebook, mas nagmamahal naman yung presyo. 'Di ba? Yung 5 notebooks nagiging 175. Syempre kung mas maraming notebook, mas mahal na yung babayaran mo. Okay? So direct proportion, ano ba yung shortcut natin ulit sa direct proportion? Itapat lang natin, then paikutin natin. Alam nyo ba guys, yung paikot method na tinatawag? Paikot method guys, alam nyo ba? Hindi ko kasi alam guys yung mga ibang lumabas ha. Sorry guys ha, hindi ko alam yung mga ibang lumabas. Ayan, kasi wala naman ako doon, di naman ako nag-exam. So paikutin natin guys, so 175 i-divide muna natin sa 5. And then yung sagot natin na makuha natin dyan, i-multiply naman natin sa 8. Ayan. So anong sagot natin dyan? 175 divided by 5, that is 35 times ito, times 8. Ayan, so anong sagot dyan guys? 280. Tama bang 280 to? So letter C. Lahat ng tinuro mo sir lumabas, yung tricks lang nakalimutan. Ayun lang, sayang naman. Yes po, i-upload ko po ito sa RedUp. Yung mga replay natin guys, always ko naman i-upload. So refresher number 35 na tayo guys. Lagi na akong magla-live ngayon kasi para sa mga sa mga nagre-review ulit. Ma-access pa rin po ba yung Drive Coach? Yes po, kung nakapag-enroll ka nung last,
may access ka pa rin dun. Hindi ko na i-delete yun guys. Tsaka downloadable naman yun. Okay, so next tayo guys. Ayan. Pero ano muna tayo guys ha? Kahit hindi muna natin ito tapusin. Magre-reply pa kasi ako sa sa mga mag-enroll sa atin. A tank contains 240 liters of water. If 35% is used, how many liters remain? Ayan, di ba original natin always guys 100%? Kung ginamit mo, ibig sabihin nabawasan na yon. Nagtuturo din po kayo ng verbal. Sa program po natin merong verbal. May coach po tayo for verbal. Ayan, nagturo ako ng last ng verbal pero yung mga ano lang doon, yung mga technique lang, yung mga prefixes ganun, tsaka subject-verb agreement. Ayan, pero masyadong mahahaba naman daw yung lumabas sa verbal. I-minus lang natin to. So ilan to? 65% na lang. 65% na lang guys yung remaining water doon sa tank natin. Sino po coach sa verbal? Si Coach Engineer JR po. Ito po siya. Ayan. Mabigat din tong mga credentials nito guys. 4 na taon ba naman na nagtuturo na. Ayan. Ito guys si Coach Engineer JR. Okay? Actually, may tinuro na ako kanina na code So, 65% guys. So, 240, i-multiply lang natin sa 65% or 0.65. So, ano yung makuha natin dito guys? Hindi po siya taga CSU. Taga Pampanga po ito. Pero engineer na ito guys ha. Alam nyo naman mga engineer, solid yung mga foundation niyan. Tsaka nagtuturo rin siya ng UPCAT, di ba? Ang dami niyang tinuturo, mga engineering subject, UPCAT, ganun. Okay, so what is the average of 14, 18, 22, 26, 30? Tulad nito guys, shortcut na naman tayo. Anong shortcut nito? Alam to ng mga nag-enroll sa atin. Anong shortcut niyan para makuha mo yung average? Saka na ako mag-enroll coach kung lumabas na result, pero tiwala po ako sa iyo coach. Ayan, so sana guys, makapasa na kayo para hindi na kayo mag-enroll, di ba? Ayan, so ang tawag dito guys ay arithmetic sequence. Or pare-pareho yung mga differences nila. Tignan nyo guys, pare-parehong plus 4 yan. Plus 4 silang lahat. So kapag arithmetic sequence guys, mean is equal to median. So ang mean guys, alam naman natin average yan, di ba? And ang median, that is the middle term. Ayan, middle. So tignan mo na lang yung gitna. Yun na yung sagot sa letter C. By inspection lang, di ba? Plus mo lang then divide ng 5. Kahit hindi na po. Kahit tignan mo lang yung gitna. Bawal po ba ang calculator sa exam? Bawal po. Yun lang guys, bawal. Ayan, so G pa rin ba? Magsagot pa rin tayo? Madami pa to O ito, arithmetic sequence. How much coach? 349 na lang po. Ito po, 349. And ang kagandahan dyan guys, parang dalawang program na rin yung in-avail mo. Kasi free na rin ang March final coaching kapag nag-avail ka. Andito guys yung schedule natin. Starting August 21 hanggang October 10. Andito rin yung mga mock test natin guys sa baba kung hindi nyo nakikita. Ayan. So nakagawa na ako ng curriculum natin dito. Ito guys yung mga makukuha nyo. 350 plus na files and resources. Andito guys yung mga files natin. Ay hindi ko pala nalagay. Meron ata dito. And dito. Ayan. Kompleto yan guys ng mga files. Meron ding college entrance exam, DOST, PNPA, UPCAT, ganun. And yung mga nire-review natin sa TikTok, nakalagay lang din lahat dito. Andito, TikTok Live, PDF. Andito lahat yan guys na mga natapos na natin. Ayan, ayun nakikita nyo to? May clock pa dyan guys Di ba may lumabas na ganyan? Na clock? Pero 3 o'clock nga lang doon. Dito guys sa TikTok Live 25, na-discuss na natin to. Ayan, sa isang minute, merong 6 degrees. Ayan, kung nakatutok siya sa 3 guys, ibig sabihin, kung nakatutok siya sa 3,
edi kalahatiin mo lang yung 180 na sagot natin. So 90 degrees kapag 3 o'clock. Dito kasi sa example natin 6 o'clock eh. 'Di ba? Nadi-discuss natin lahat 'yan, guys. Kumpleto 'yan sa file na makukuha nyo. Ayan. Kung gusto niyo mag-enroll, guys, ng special coaching natin, andito po. PM lang po kayo dito sa blue app ko, Review with Gingineer. Magre-reply na po ako. Sagutan lang po natin ito. Kasi blessed ka if naka-enroll ka po dito. Marami tayong takeaway. Ayan. Sobrang dami, guys. Tsaka kahit tignan nyo yung mga sa ibang enrollees. Ako yung pinakamura na. Tsaka hindi lang yun, dalawang program na din yung ma-avail mo. May free ka na rin sa March final coaching. For entrance exam po ba? Pwede rin kayo mag-enroll dito. College entrance exam. Marami rin tayong materials dyan. Ayan. So sige, sagutan natin to, guys. Then mag-end live muna tayo, guys, ha. Mag-end live muna tayo. Replyan natin yung mga yung mga gustong mag-enroll. So meron tayong formula, guys, for arithmetic sequence, that is AN is equal to A1 plus N minus 1 times D. Mini-memorize talaga ito, guys. Coach, kapag ba nag-avail ulit, ma-adjust yung quality or ranges ng review sa base sa lumabas this August 9? Yes po. Always naman tayong nag-a-adjust, guys. Nung last program natin, meron tayong abstract reasoning. Since hindi lumabas yung abstract, yung mga abstract reasoning, hindi siya lumabas. So ngayon, guys, focus tayo dun sa mga lumabas talaga. Ayan, tatanggalin na muna natin yung abstract reasoning. Okay, so plug in lang tayo, guys. 10th term yung hinahanap. So yung N dyan, palitan natin ng 18. Ayan, dapat mini-memorize nyo to, guys. Arithmetic sequence yung tawag dito. Ayan. So, A1, guys, yung first term. Kasi nga may number 1 siya, diba? So, siya yung unang term. So, 5, guys, yung A1 natin. Plus, yung N dyan, guys, pareho lang dito. So, number 10 lang din. Kasi N, guys, N ay number of terms. So, 10 to, minus 1. Yung D, guys, yung difference nila. So, ilan ba yung difference ng mga to? So, pare-pareho naman ng difference tong mga to kasi nga arithmetic sequence. So, difference nila, guys, plus 4 silang lahat, diba? And then, lagay mo lang dyan. And then, 5 plus, itong 10 minus 1, guys, na naka-parenthesis, 9 yan, di ba? So, i-multiply mo lang din sa nakatabi na 4. So, 9 times 4 ay 36. Then, syempre, yung 5 dyan sa umpisa. So, 5 plus 36, guys, that is 41. Ayan, ang 18, guys, ay 41. Magagamit nyo tong formula na to kapag masyado nang malalayo yung sequence natin. Ito, guys, pwede pa kasing mental din to kasi pang 10th term lang eh. Pero kapag 100 term, ganun, gamit na gamit nyo po talaga to. Yung online lessons nyo po, may general information. Yes po, kumpleto po tayo ngayon. Ayan, CSE Special Coaching for October. Yung mga na-postpone po and sa mga gustong mag-advance for March, pwede na po kayong mag-enroll ngayon. Kompleto na po tayo dyan. Meron na rin tayong free final coaching sa March. So sa mga nagbabalak dyan mag-take sa March, saktong-sakto to sa inyo, guys, para maka-advance na kayo. And syempre, meron pa kayong final coaching nun. Ayan, so parang dalawang program na yung nabili ninyo. So 349 lang to, guys. Marami rin tayong mga bagong coaches. And syempre, marami rin tayong pa-free dyan. Ayan, sa mga gustong mag-enroll, guys, PM nyo lang ako dito sa blue app. Magre-reply na po ako kasi mag-end live na po ako. Actually, pang ilang slide pa lang to 22 pa lang. Pwede naman nating ituloy mamaya sa mamayang 9 o'clock. Ayan. So, PM nyo lang ako dito, guys, sa blue app. Review with Gingineer. Okay po. So, hanggang doon na lang muna. Tuloy na lang natin to mamaya. Dami pa Pero mga shortcut lang naman tong mga to. Mabilis lang. Ayan, so ano pa ba? O ito, may lumabas ata na ganito. What is the smaller angle between the hands of clock at 3 o'clock? Ayan, sagutan lang natin to mamaya, guys. Sobrang bibilis lang naman ng mga to. Halos karamihan naman shortcut dyan. Gusto niyo pa ba ng isa? Isa pa? Sige, shortcut tayo, guys. Isa na lang.
Then mag-end live na tayo. Ayan, kapag consecutive number guys, syempre, 5 blank yan. 5 na consecutive. Kapag sinabing consecutive, sunod-sunod. Ayan. Ang sum daw nila ay 125. So kung mag-iisip ka pa ng number, matatagalan ka pa. So gamitin na lang natin yung shortcut. Ayan, so 125, i-divide na lang natin sa kung ilang consecutive na number na meron, which is 5. So 125 divided by 5 na lang yan. Konti lang daw lumabas na ratio. Ayan, so 125 divided by 5 guys, that is 2, 10, 25. So 25 ano? Ayan. Yung makukuha mong sagot dito guys, ilalagay mo siya dito sa gitna. So 25 guys yung nasa gitna. Always nasa gitna yan. Then fill in the blanks ka na lang. Ayan. So tandaan nyo guys, consecutive odd number. So dapat alam nyo rin yung pinagkaibahan ng odd tsaka even. So ano bang next na odd number kay 25? Diba 27? Anong next number kay 27 na odd? That is 29. Ang tinatanong guys, largest number. So kahit hindi na natin isolve or ilagay yung mga values dyan sa unahan, pero sige, 23 tsaka 21 yan. Ang hinahanap lang naman is yung largest number or yung pinakamalaking number. So 29 guys yung sagot or letter C. Okay? Gets po ba? Ayun. So sa mga gustong mag-enroll guys, uulitin ko ulit. PM lang kayo dito sa blue app ko, Review with Gingineer. Magre-reply na po ako sa inyo sa mga gustong mag-enroll. Limited lang to guys ha. Mag-start na tayo August 21 hanggang October 10. Ayan. So yun lang po. So end live muna tayo guys. Pwede naman tayong magtuloy ng live mamaya. So yun lang guys. Thank you so much sa mga nanood. Magre-reply na po ako sa inyo. Ayan. Sa mga inquiries ninyo. Okay po? Thank you po. Thank you so much. Try ko pa mag-relive mamayang 9. Tuloy lang naman po natin ito. Konti lang po ito. Ayan. Mga shortcut naman na yung mga natira guys. Puro shortcutics na lang tayo mamaya. Ayan. Konti lang to guys. Mabilis lang tong mga to. Ayan. May syllogism pa. Gen info. Ayun. Mabilis lang. So end live muna tayo guys. Mamaya na lang po. Thank you po. Magre-reply na po ako sa inyo.